Hi guys! Welcome back to another vlog. So for this video, i-share ko na sa inyo kung magkano ba yung naging budget natin during our Bukidnon trip or sa CDO. Alam ko sobrang tagal na bago tayo nakapagawa ng video. Ibibigay ko is good for 2 na. Ito yung total na nagastos namin, dalawang mag-asawa. So yung ibibigay ko is kasama na din dito yung naging itinerary natin. So nagstay tayo sa Bukidnon for 6 days. Pero parang 5 days lang tayo nagstay sa Bukidnon. Yung pang 6 days kasi natin, madaling araw, umuwi na tayo. Pero kasama pa din siya sa nilagay ko dito na total na naging budget natin. So, start na natin. So, mag-start tayo syempre sa airfare natin. Kung madalas kayo nanonood dito sa mga travel vlog namin, madalas talaga kaming nagbubook ng airfare kada piso sale ni Cebu Pacific. So, eto, nung time na to, nabook namin siya ng 4,051 pesos. So, yung 4,051, dalawa na yon. So, divide na lang natin sa 2. So, nasa around 2,025.50 per head. Pero, i-share ko lang, dapat talaga hindi kami sa Bukidnon noon. Kaso, ang nasa isip ko kasi that time is Bacolod yung ibubook ko. Pero, hindi ko alam bakit yung CDO yung nabook ko nung time na yun. Pero, okay lang siya kasi mas nagandahan ako sa CDO or dun sa Bukidnon talaga. And then, next, for our day 1, ay gumastos tayo ng taxi from bahay hanggang Naiya. So, ang binayad namin dun is nasa 550 pesos. So, nagbayad din kami ng toll fee kasi padaan na lang kami sa expressway or sa skyway para mas mabilis yung magiging biyahe natin. So, nagbayad kami ng toll fee ng 168 pesos. Tapos, while waiting sa airport, kumain kami doon. Pumili kami ng pagkain doon and nagastos namin for our food in airport is 350 pesos. And then, si Christian bumili pa siya ng kape noon. Kumastos siya ng 210 pesos. And then, nung nakarating tayo sa CDO, so, sumakay tayo ng CDO airport van na nagkakahalaga ng 398 pesos. Yung price pala na to guys is naka by 2 na siya ha. So, i-divide na lang natin siya by 2 sa huli para yun yung magiging reference yun ng gastos per head. So, next is sumakay tayo ng bus papuntang Bukidnon. So, ang binayad namin doon is nasa 340 pesos. And then, bumili kami ng Dunkin Donut. So, for our snacks. So, nagbayad kami ng 280 pesos. And then, nag-cup noodles kami dun sa may bus station. Yan, kasi nagutom na din kami noon. Ang binayad namin is nasa 100 pesos. Yes, mahal talaga yung cup noodles doon. Kasi syempre parang airport style na din siya, ganyan. Tapos, water, bumili din kami 100 pesos. And then, sa bus station, may entrance fee na babayaran kayo doon. Ayun yung bus station papunta ng Bukidnon. So, yung iba kasi doon parang umiihi lang, hindi naman talaga sasakay, ganyan. So, nagbayad tayo doon ng 10 pesos. So, parang 5 pesos each siya. Dito during our Bukidnon trip, nag-rent lang kami ng motor. So, yung nirent namin ng motor is nasa 700 pesos per day. So, 4 days namin siyang nirent sa Bukidnon. So, nagbayad kami doon ng 2,800 pesos. And then, pagdating natin ng Quiamo Ridge, ito yung first hotel natin or first na pinagstayan natin sa Bukidnon. So, nagbayad kami doon ng environmental fee na 60 pesos. And then, for our hotel is 1,800 pesos. And then, doon na din kami nag-lunch plus dinner. Kumbaga, hindi na kami naghanap ng ibang pagkakainan kasi yung mismong hotel na pinagstayan namin dito is may cafe siya. So, pwede kayo doon kumain. So, doon na kami nag-lunch and then nag-order ng dinner. So, ang nagastos namin doon is 800 pesos. 800 pesos for lunch and dinner na yon. And then next, for our day 2, yung papunta na tayo ng Roti Peaks. Wala na kaming ginastos na breakfast for our day 2 kasi libre na kami sa Quiamo Ridge, yung pinag-stayan natin doon. Tapos, ang next na lang namin ginastos is nag-lunch kami. So, ang ginastos namin sa lunch is nasa 200 pesos. And then, may nilagay ako dito kasi bumili ata kami ng plastic dahil nung time na yun is maulan. So, bumili kami ng plastic parang i-plastic namin yung gamit namin. Kasi, di ba, nakalagay lang siya sa likod nung motor na nirent namin. So, 10 pesos lang naman siya. And then, may binili kaming mga snacks, mga shampoo, sabon sa 7-Eleven. So, gumastos kami ng 398 pesos. And then, nagpagasolina kami. Pinagasolinahan namin yung motor
car na nirent namin. So, ang unang paggasolina namin doon is nasa 538 pesos. For Roti Peaks, may environmental fee na babayaran dito. So, nagbayad kami doon ng 100 pesos. So, sa entrance sa Roti is nagbayad din kami 600 pesos. So, 300 per head siya. And then, after nun, doon na pala kami nag-lunch sa Roti Peaks. Yun yung 200 pesos na sinabi ko kanina. Parang nag-ano lang kami doon, nag-cup noodles lang ata. Kasi nung time na yun, wala na kaming choice. Kasi wala nang available na pagkain. And then, after nun, pumunta tayo sa communal ranch. So, sa communal ranch is merong environmental fee ulit. Nagbayad kami ng 140 pesos. And then, for the parking, 50 pesos. And then, bumili kami nung cowboy hat. So, dapat ito gagamitin ko siya kasi bala ko sumakay ng kabayo dun sa communal ranch. Kaso, nung pagdating nga natin dun, wala na yung mga nagpaparent ng kabayo. So, sayang. Kasi hapon na din kami nakarating dun dahil nga nagtagal tayo dun sa Roti Peaks. Kung mapapanood yung vlog namin, grabe yung pinagdaanan natin sa Roti Peaks. For the cowboy hat is 150 pesos. So, add ko na lang din pala. Kung gusto nyo pumunta ng Roti Peaks nang hindi kayo magdi-DIY, pwede naman kayo mag-rent ng mga habal kung tawagin dun. Ang alam ko is nasa 700 pesos per head siya. Kung di ako nagkakamali, ganun yung bayad sa renta ng kada isang habal. So, yung mga habal naman dun is expert naman sila pagdating sa akyatin. Kasi yung Roti Peaks is bundok siya. So, aakyatin nyo yun. Kung natatakot kayo na magmotor paakyat ng Roti Peaks, pwede kayo mag-rent ng 4x4. So, dito sa 4x4, makakamura naman kayo kung marami kayong sasakay. Pero kung isa ka lang or dalawa lang kayo, yun, medyo mapapamahal lang. Pero kung may budget naman, why not, diba? Kasi kung ako, babalik ako ng Roti Peaks, siguro magpo 4x4 na lang ako kasi grabe talaga yung takot ko nun eh. Hanggang ngayon nga, trauma pa ako dun. Good experience naman siya kasi at least na-try namin ng DIY kami and kumbaga na-experience namin yun for the first time. Yun. Tapos, meron din namang hotel doon sa Roti Peaks kung gusto nyo magstay doon. Kumbaga, magstay kayo doon 2 days, 1 night, ganyan. Kasi maganda doon. Maganda talaga sa Roti Peaks. Parang worth it pa din na. Worth it naman talaga lahat ng pinagdaanan namin. Makaakyat lang doon pagdating doon sa taas. Kaso, medyo mahal lang yung hotel doon. Alam ko na sa 2.5 ata siya per night. Pero sulit naman siya sa ganda ng view doon. And may mga nag-aalok din doon ng drone shot. So, kung gusto nyo, meron doon, parang nasa 200 pesos ata or 350. Parang depende. Depende sa lugar eh. May mga lugar kasi na mahal yung drone shots. May lugar naman na mura lang yung drone shots. Pero kami kasi may dala kaming drone. So, kami na lang yung kumukuha ng sarili namin drone shots. Pero kung gusto nyo ng mga drone shots, may nag-aalok doon. So, masa ganun lang, 200 to 350 pesos. So, yun. After natin sa communal ranch, pumunta na tayo ng hotel natin. Pero bago pala kami umakyat ng Roti Peaks, naiwan muna namin yung bag namin sa hotel namin kasi nga parang mag-aang din kami pag paakyat ng Roti Peaks. So yun, nagstay kami sa Cliffside Camping and Glamping. So ang binayaran namin doon is nasa 1,800 pesos. And then dito is wala siyang free breakfast. So kung gusto nyo kumain dito, like tulad namin, dito na kami nag-dinner and then dito din kami nag-breakfast kinabukasan. Kailangan nyo lang siya mag-advance order. Hindi pwede yung kailan nyo lang maisipan, dun lang kayo order. Kasi yung lugar nila dun is malayo sa palengke, kaya required talaga na maaga mag-order. So, for our dinner and breakfast kinabukasan, ang nagastos namin dun is 1,170 pesos. And then, for our day 3, after natin mag-checkout sa Cliffside Camping and Glamping, nag-ATV kami. So, for ATV, gumastos kami ng 1,200. Dito sa ATV, malapit lang to sa Cliffside Camping and Glamping. Dapat wala talaga to sa itinerary namin. Kaso, nung pabalik nga kami from Roti Peaks, nakita namin siya. Kaya, inad na din namin siya. And merong nag-aalok doon ng drone shots din. Halos lahat nga ng lugar doon sa bukid doon is may nag-aalok talaga ng drone shots. Dito ata nasa 350 pesos kung di ako nagkakamali. Tapos, after natin mag-ATV, nag-lunch tayo sa Cowboy Hat. So, ang nagastos namin doon is nasa 1,450 pesos. So, after natin mag-lunch, nag-picture lang tayo sa may yellow trumpet tree. After nun,
punta na tayo ng Dahilayan. So, yun nga yung third hotel natin sa may Dahilayan na. So, pagdating namin ng Dahilayan, bumili lang kami ng snacks. So, nagmais lang kami. So, gumastos kami ng 200 pesos. Tapos, for our hotel dito sa Dahilayan, ang binayaran namin is 2,500 pesos. So, medyo pricey siya. Kasi, yung room talaga na nakuha namin is good for 4 talaga siya. Pero, since dalawa kami, kaya napamahal kami. Pero, kung ano naman kayo, 3, 4, ganyan, mas makakamura kayo. Ang kagandahan kasi no, nasa harap niya lang yung Dahilayan Adventure Park tsaka Forest Park. So, kumbaga hindi na kayo lalayo. Ganyan, nandun na yun. Pagkatawid nyo, dun na yun agad. Yun na, for our day 4. Ito day 4 natin, whole day lang tayo sa Dahilayan Forest Park and Adventure Park. So, breakfast namin, nag-breakfast kami sa Adventure Park, sa may loob nun. May kainan doon. So, gumastos tayo ng 810 pesos. And then, dito sa Dahilayan, meron ding environmental fee. Ayan, madami kayong babayarang environmental fee dito sa Bukidnon. So, nagbayad tayo ng environmental fee sa Dahilayan na 50 pesos. Tapos, ang entrance sa Dahilayan Adventure Park and Forest Park is hiwalay. So, for Adventure Park, ang binayaran namin doon is 200 pesos. And then, for the Forest Park, ang binayad namin doon is 300 pesos. Tapos, yung mga rides na sasakyan nyo, so, depende yan kung magra-rides ba kayo or hindi, or isa lang yung itatry nyo, 2 lang, 3, or gusto nyo lahat. Doon, mag-iiba-iba na tayo ng expenses, kumbaga kung anong trip nyo sakyan dito sa Dahilayan Adventure and Forest Park. So, sa Adventure Park, ang total na binayaran namin doon is 2,000 pesos. Yun yung mga sinakyan lang namin doon is yung nag-zipline lang kami. Yung in-avail namin zipline, 2 na. Yung merong maikse and then meron yung mahaba. Tapos ang next na sinakyan namin is yung Razorback. Ito nga lang, isang beses lang, 1 round lang yung nangyari sa amin. Pero dati kasi meron din silang package na 2 rounds sa Razorback. Kasi yung 1 round bitin, lalo na pag kayong nagkataon pa yung nasa harap mo is mabagal. So yun, nagtrending ako dun sa TikTok. Akala nila ako yung mabagal sa Razorback. Pero hindi nila alam, yung nasa harap ko yung mabagal. Ang wino-worry ko kasi noon, pag nagmabilis ako, baka magkabungguan kami. 'Di ba? Yung nasa harap ko kasi is tatay siya. Ang matotoong mabagal talaga yung anak niya. So syempre ayaw din naman niyang madaliin yung anak niya kasi nga bata pa. Tapos ako, syempre sa sobrang pag-iingat ko na hindi kami magpang-abot, binapagalan ko na lang din. Nag-video kasi kami. Kumbaga yung si Christian, nag-video siya. Tas ang nakikita is ako yung nasa harap niya. Ako tuloy nagmukhang mabagal. Pero okay lang. Kahit madami ako nababasang bash doon sa TikTok, wala reverse lang. Pakay ko sa kanila. Hindi naman nila alam yung totoong story, diba? So, back na tayo sa vlog. And then, sa mga rides na sinakyan natin sa Forest Park, gumastos kami dito ng 1,600 pesos. So, ang tinry namin dito is yung rainbow slide tsaka yung go-kart ata. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Basta yung maglo-lodge ka or para siyang Skyline Lodge ng Singapore. Yun. Basta panoorin nyo na lang dyan sa video. I-add ko naman. And then, kung nag-lunch kami sa loob mismo ng Forest Park, nakalimutan ko yung tawag sa restaurant na yun eh. Pero maganda rin siyang spot for picture taking. Instagrammable places din siya. Yan, i-add ko na lang dyan yung video. So, ang total na ginastos natin doon is 885 pesos. So, yung kinainan namin doon sa Forest Park is Jessie's Diner. Sarap din naman yung mga pagkain niya, pero wala silang rice meal. Pero yung lugar kasi nila doon is Instagrammable talaga. So maraming pumupunta doon mga nagpi-picture taking. After nun, binalik na namin yung motor namin and then nakabili kami ng pasalubong sa tapat ng Dahilayan, Forest Park and Adventure Park. Bayad kami ng 740 pesos. And then, nag-avail pala kami ng picture para dun sa, kasi kapag nag-zipline kayo, ayan, may nagpipicture dun. So, nasa sa inyo kung i-avail nyo siya. So, nagbayad kami dun ng 350 pesos. Sa 350 pesos, 2 print siya and then, makukuha nyo na lahat yung soft copy. So, hindi lang namin nakuha yung soft copy nung kay Christian kasi parang may additional pa siya. Kada person kasi, unlike dun sa zipline na dalawahan, since magkasama kami sa picture. So, yun, na-avail lang namin siya ng isahan lang. Parang, ang print is 100 and then yung soft copy is 150. Kaya 350 yung binayad namin kasi 2 print yung ginawa namin. Yung dual zipline and then yung solo ko na zipline.
Yun, 200 yun. Tapos, 150 lang para sa soft copy ng lahat. Kung alam ko lang na ganun, edi sana nagpa-print na ako nung isa sa kanya para at least add lang tayo ng 100, nakuha pa natin yung soft copy niya. Kaso, yun, late ko na na-realize. Kala ko kasi 250 kada picture and then soft copy ng kada package, kada set ng picture, yon. After nun yun, bumalik na tayo ng CDO. From Dahilayan to CDO, sumakay tayo ng Magnum Express. So, ang binayad namin doon is 498 pesos. Tapos, sa CDO na tayo nag-dinner. Ang ginastos natin ay 470 pesos. Tapos, nung sa binabaan kasi namin, sa may mall mismo, so nag-taxi na lang tayo doon papunta sa hotel natin, yung last hotel nga natin dito sa CDO. So, nagbayad kami ng 100 pesos. And then, for our day 5, so, ito na yung last full day natin sa CDO. Nagpunta kami ng Amaya. Ang entrance na binayad namin is 500 pesos. Tapos, papunta doon, nag-taxi lang kami. So, nagbayad kami ng 300 pesos. Binook lang namin siya sa Grab. And then, nag-shake din kami doon and nag-ice cream. So, binayad namin 370 pesos. Ito sa Amaya's View, pabalik na kayo doon sa city or sa hotel nyo. Wala kasi talaga siya. Ano kasi siya paano ko ba explain? Parang pabundok din siya. So, hindi talaga siya normal na daanan or hindi siya sa highway. Ganon. Kumbaga, sasadyain mo talaga siya napuntahan. So, walang dumadaan doon na jeep, na taxi, ganyan. Kung bababa kayo, may naghahatid naman doon. May mga shuttle service naman na naghahatid doon pababa. So, pagbaba nyo, doon na lang kayo sasakay ng taxi. Kaso, nung time namin is wala pang available na shuttle. So, mag-aantay pa kami. Kaya, ang ginawa namin, nag-taxi na lang kami. Pero dito sa taxi, sasabihan mo yung mga staff doon, then sila yung tatawag nung taxi para sa inyo. So, kaya medyo mahal yung binayad namin na taxi pabalik. So, nagbayad kami ng 700 pesos for the taxi. Tapos, sinatid na kami niya dito, diretso na sa Lone Wolf Cafe. So, ito nga yung cafe na kala mo tindahan lang sa labas, pero sa loob is cafe. So, hanggang doon na yon. Ayun, nahirapan nga siyang hanapin yun kasi nga, hindi niya din pala, yung taxi na nasakyan namin, hindi niya alam na may cafe na nag-e-exist. Ay, may ganong cafe na nag-e-exist doon. So, yun. So, nag-lunch tayo doon sa Lone Wolf Cafe. Ang nagastos natin is 660 pesos. So, after natin mag-lunch sa Lone Wolf Cafe, ayan, namili kami ng pasalubong sa may Jandef or Vijandep. Kung ano ba ang tamang bigkas doon. Bili kami doon ng pastel. Yun. Kung pupunta kayo na bukid noon or sa CDO na, bumili kayo noon, masarap yung promise. Kaso nga lang, mabilis lang siya ma-expired. Kaya hindi siya pwedeng, kunwari, para sa inyo mag-stock kayo ng madami. Hindi. Kasi parang ilang days lang, na siya, nasisira na siya. So, pwede lang din siya ipapasalubong nyo, ipapatry nyo sa family nyo. And then, para sa inyo, bumili kayo ng sa inyo kasi grabe, ang sarap noon. Nagustuhan ko talaga. So, gumastos kami doon ng 945 pesos. And then, after nun, nag-try kami mag-jeep dito. Papunta sa may mall. So, nagbayad kami ng 20 pesos. And then, after nun, nag-dinner lang kami doon. Tapos, bumili lang din kami ng konti pang pasalubong. And then, for our dinner, gumastos kami ng 580 pesos. And then, for pasalubong, gumastos ulit tayo ng 675 pesos. And then, sa taxi, gumastos ulit kami ng 200 pesos. Pabalik na ng hotel. Tapos, for our day 6, ito madaling araw na. So, wala na kaming pinuntahan kasi diretso na kami ng Manila. So, nag-taxi ulit tayo papunta dun sa may mall kung saan merong Magnum Express. So, nagbayad kami ng 100 pesos for taxi. And then, sa Magnum Express hanggang airport na ng CDO, nagbayad kami ng 398 pesos. And then, bumili lang kami ng tubig. So, gumastos lang kami ng 80 pesos. Tapos, pagdating ng Manila, hindi naman na kami kumain kasi doon na kami sa bahay mismo kumain. Hindi rin naman kami sanay na kumain ng ganong kaaga. Kasi parang alas 4 ata yung biyahe namin nun or alas 5, something ganon. Tapos, nung pauwi natin from Naiya to bahay, nagbayad kami ng taxi na 1,000 pesos. So, ang total na ginastos natin ay 37,049 pesos. So, yun na, all in. All in na yun as lahat-lahat na nang nagastos natin sa bukid ng trip natin. Kasama na airfare, food, pasalubong, hotel,
So, ayan, pwede kayong magdepende dyan kung gusto nyo din matry yung mga na-try natin doon. So, kung i-divide natin yung 37,049 pesos sa dalawa, so, ang total na nagastos talaga natin per head is 18,524 and 50 centavos. So, dito, nakadepende yan sa inyo kung una is kung ilang days kayo sa Bukidnon. Pangalawa, yung mga hotel na pag-i-stayan nyo. Kasi yung mga pinag-istayan namin is magaganda talaga siya. Kumbaga, hindi lang basta hotel. May magandang view din dyan. Kumbaga, Instagrammable din yung mga hotel na yon. And, ayun, isa siya sa mga pinupuntahan din sa Bukidnon. And pangatlo is yung mga pagkain na itatry nyo. So, yan, nakadepende kung paano kayo gagastos sa food nyo. Pang-apat, yung mga activity na pupuntahan nyo. Mga activity na gagawin nyo. So, nakadepende yan kung gagawin nyo ba yung ginawa namin or hindi, or may mas gusto kayong activity. Yan, nakadepende rin pa rin yan. Tapos, pang-lima, yung mga pinuntahan namin. Yung mga entrance fee yan, may mga environmental fee yan. So, kung gusto nyong puntahan, yung lahat ng mga pinuntahan namin is pwede nga kayong mag-budget ng 18,524 and 50 cents per head. Good for 6 days na yon. Pero full 5 days lang talaga siya. So yun, all-in expenses na siya from bahay to bahay. So yun na nga guys, lahat naman na ata nasabi ko. So kung may nakalimutan pa ako, may gusto pa kayo itanong, i-comment nyo lang dyan sa baba and sasagutin natin yan. And then kung magbubuk pala kayo sa Klook, yan yung katulad sa Dahilayan Forest Park and Adventure Park. Meron kasing, yung mga rides kasi doon is pwede nyo rin siya mabook sa Klook. Yun, so kung ibobook nyo siya sa Klook, huwag nyo kalimutan gamitin yung discount code natin na Dahisons Klook para meron pa kayong additional discount. So, sa mga hotel din, pwede nyo rin siyang gamitin. So, yun na nga, pining ko lahat naman na sabi ko na. And kung may nakalimutan nga ako, tanong na lang kayo dyan, sagutin natin. And kung tingin nyo meron pa kayong ibang idea na pwede pang idagdag, i-comment nyo lang dyan. At least, pag nabasa ng iba na makakapanood ng video natin, is makatulong din sa kanila. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. So, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!